And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. And once again, we are back on our program, The Baptist Lunch. And ako ay nagkapasalamat sa Panginoon that we are once again on our last Friday of the month. And we are on our weekend program. Shout out to all the fathers in North, South, East, and West Corner. Usapang lalaki na naman po tayo ngayong tanghali po na ito. And of course, kasama ko po ang mga kasamahan kong lalaki sa loob ng tahanan. Leader Mamila, Sir Noel, Sir Rudy. Magandang tanghali po sa inyo. Bati muna tayo, Sir Noel. Amen. Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na muli ay nagkasama-sama tayo para po sa mga ama ng tahanan ay huwag po kayong aalis at manatili lang po kayo na nakatune in sa programang ito. At bago po tayo magpatuloy ay nais ko pong batiin ang aming area, ang West Bank family. Magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. At gayon din po yung aking pamilya, Sister Cynthia, Pauline at Tricia. Magandang tanghali po. Sir Rudy. Amen. Isang mapagpalang tanghali po muli sa atin lahat, sa lahat ng mga tatay at mga nanay at maging kabataan na mga nakatutok sa atin sa tanghaling ito. At pag magpatuloy lang tayo, subaybayan ang programa at tiyak na tayo po ay meron pong matututunan sa araw na ito. Magandang tanghali rin siyempre sa aking Arog. Arog, magandang tanghali sa iyo. At alam ko naglalaba ka pero pahinga ka muna. At gayon din naman magandang tanghali sa aking mga anak na sumusubaybay din. At kay Emilio, of course. At alam kong dapat mo itong tutukan kahit medyo nasa edad ka na. At gayon din naman sa aming area, ang Makati Central family, magandang tanghali po. Amen. Yes, and of course, as I said, usapan lalaki tayo ngayon, Sir Rudy, Sir Noel. Napakaganda ng preaching na napakinggan natin, Sir Rudy, Sir Noel, last Wednesday. Yes. No? Alam mo ko, yun ang pag-uusapan natin. Personally, ako nabibless doon sa naging topic na yun, naging preaching na yun ni Pastor Hill sa atin. No? It's because it is, it is very important na talagang masiyasat natin yung sarili sa bagay na yun. Because ito sa Ephesians chapter 6 verse number 4, maganda yun eh. Because yung sinasabi ng Bible, maraming pinapakita bago para kaya akala natin familiar na yung verse natin, hindi natin alam eh. Marami pa pala. Right. Marami pa pala tayo matutunan. Personally, sa iyo, Sir Rudy, personal muna. Dito lang muna tayo sa question and answer portion lang tayo. Yes. Ano personal take mo doon sa mensahe? Ano yung dating sa iyo doon? Actually, sir, napakaganda nung mensahe na aking napakinggan. At sabi ko nga, na-reminds ako bilang isang tatay kung gaano kalaki yung aking responsibility sa aking pamilya. Yeah. At na-remind ako kung paano ko dapat ituro sa kanila at ipaunawa na yung pagdidisiplina ay ikaayos talaga nila. Yeah. At kasama doon, of course, yung tatanggapin talaga nila yung bawat turo. At sabi nga, yung pagtuturo ng isang tatay sa kanyang mga anak ay hindi natatapos ng isang bagsakan lamang. Yeah. Masasabi ko na ang pagtuturo talaga ay tuloy-tuloy. Yeah. Sapagkat kitang-kita naman natin na yung mga bata, sabi nga, ay exposed talaga sa labas. Yes, sir. At kung ano talaga yung ating naituro sa kanila, ay masasabi ko talagang yun talaga ang dadalhin nila. Yeah. Kaya nga sabi ni Pastor, nasa atin bilang mga magulang, yung ikabubuti ng ating anak. Kasi kung ano yung nai-impart natin, naituro natin sa kanila, ay magiging ganun talaga sila. Yeah. Kaya yung That's una, yung right. pagkakilala sa Panginoon, Yeah. ng mataas, ay Yun. ituro mo yung totoong Diyos sa kanila, Yeah. ay talagang importante. Yeah. Yes, Kasi sir. kung magkakamali tayo ng pagpapakilala ng Diyos sa kanila, at magkakamali tayo ng trato sa totoong Diyos para sa kanila, ay talagang maling aral ang makukuha nila. Yeah, At amen. sabi nga ni Pastor, ay talagang aabot pa sa third and fourth generation Yun. dahil mali ang ating naituro. Tama Kaya yan. sabi ko, mahalaga na talagang unawain una ng magulang. Ano po? Ako bilang magulang, personal na mensahe sa akin yun.
Yeah. Kailangan It's always personal. Yes. Yeah. Unawain talaga una ng magulang ang talagang kalagayan niya, ang responsibilidad niya upang sa ganon ay maging aware siya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, sa kanyang ituturo. Amen. Kasi hindi, totoo lagi natin sinasabi, hindi talaga mananatiling bata ang iyong anak. Tama yan. Lalaki at lalaki yan, magkakapamilya yan, gagawa at magkakaroon po yan ng sarili niyang pamilya. Yeah, At amen. kung ano ang natutunan niyan sa loob ng tahanan, ay talagang bibit-bitin niya yan at ituturo niya yan dyan. Yeah, At amen. sabi nga ni Pastor, ay ngayon pa lang, kung ikaw ay nagtagumpay na ikaw ay nahirapan, Mhm. ay huwag mong alisin yung hirap sa kanila. Yeah. Yeah. Bakit tama ka mo? Kasi nagtagumpay ka doon sa training na mismo, dinanas mo eh. Tama yan. At huwag mong alisin yun. I mean, Tama yan. totoo naman po yun. Kaya nga sabi ko, habang nagpipreach si Pastor ng ganon, sabi ko, yung tinatahak mo anak na ikaw nahihirapan ka sa pagtitinda ngayon, tiisin mo. Dinanas ko yan eh. Tama Pero yan. mas titibay ka dyan, mas pagpapalain ka ng Panginoon dyan. Bakit? Amen. Nasa tamang landas ang tinatahak mo. Yeah. Sabi nga, wag mong intindihin yung sarap ngayon. Yeah. Hindi ito ang tamang oras para ikaw yung magpakasarap. Tama Mas yun. maganda, i-enjoy mo ang kalagayan mo ngayon Yun. na ikaw ay nariyan at Yeah. tinatahak mo yung tamang landas. Yeah. Kaya okay yan, sabi ko. Amen. Kaya lakasan mo loob mo, magpatuloy ka lang. So Yeah. walang madali, mga kapatid. Yes, Walang sir. madali. Yeah. That's true. Bilang magulang. Tayo, sabi ko nga, walang magulang ang nag-iisip na ikapahamak ng kanyang anak. Tama yan. Ang mga magulang talaga, paano nag-iisip, paano ko matutulungan o may provide ang pangangailangan ng aking pamilya. Yun. Pero hindi ibig sabihin nun, ay aalisin mo na yung magandang training na dapat mong ituro sa kanila. Mhm. Kasi marami, tulad na sabi nga natin, no, marami pong mga bata ngayon, ang mahirapan lang ay umaayaw na. Tama yan. Ano po? Na pressure lang, umaayaw na. Yeah. Umaalis na. Mga Amen. kapatid. At yun ang mahirap doon. Hindi nila kayang i-take, kapatid. Yeah. Yung pressure ng mundo. Yes, Hindi sir. nila kayang i-take yung mga pagsubok na talagang kailangan nilang daanan. Yeah. Na siya rin naman magpapatibay sa kanila. Bakit kamo? Kasi marami ng bata ngayon, ang gusto ay pleasure. Yeah. Inuuna ang Amen. pleasure kesa yung training na dapat nilang asikasuhin. Yung That's dapat true. yung hardness dapat natitake nila yan. Yun. Meron sila dapat malakas na endurance para i-take Yan. yung hardness. Amen. Pero sabi nga, ngayon, yung magulang kasi, masasabi ko, may mga magulang talaga, ayaw nilang nakikita na yung kanilang anak nahihirapan magbuhat, Mhm. nahihirapan na may bibit-bitin, Yeah, amen. ginagawang easy ang lahat. Yun. So mga kapatid, bilang magulang, hindi po parusa yan. Yeah. Hindi rin po pagpapabaya yan. Yes, sir. That's Kung true. iyon maipapakita na yung halimbawa, may ipabubuhat kang mabigat, Mhm. kasama yan sa Yeah. buhay. Amen. Talagang meron ka talagang ipabubuhat na mabigat. Yeah. Mas mabigat pa dyan ang mag-take ng responsibility sa balikat na ilalagay mo. Yun. Amen? Yeah. So Amen. talagang napakahalaga. Kaya nga Yeah. sabi ko, doon sa mensaheng iyon, Sir Jao, Mhm. oh my goodness, sa akin talaga nakabase una. Bago pa man sa anak ko, sabi ko, kung ano man ang itsura ng mga pamilya ko ngayon, kung ano man ang kalagayan nila, bunga na yan sa itinuro ko sa kanila. Mhm. Kaya kung meron pa akong mas mai-improve o mas matututunan, mas ituturo ko pa sa kanila kasi sabi ko nga, darating ang araw, maghihiwa-hiwalay kami, Yeah. tatayo yan ng sarili niyang pamilya. So, Amen. hindi ako perpekto bilang magulang. Yeah. Hindi po ako perpekto. Yeah. Pero sabi Amen. nga, sa oras ng pagtuturo at pagdidisiplina, lagi talaga nating ibibigay sa kanila kung ano ang dapat. Yeah. Amen. Amen? That's So, right. yan Sir Jao, ang aking masasabi muna Alam mo, yes sir. Thank you Sir Rudy. Alam mo, by the way, shout out Daniel, Isaac, yan, and kay Ma'am Yang. Hello babe, shout out sa inyo. And alam nyo mga kapatid, ganito yan eh. Actually, Sir Rudy, Sir Roel, physically, we can bear it pa eh. Yeah. Ano, Amen. eto, let's come to the point of the truth. Kasi sabi ko, to the point of truth, what's happening ngayon, sa Yeah. panahon ngayon. No? Sa mga tatay dyan, sabi ko, usapan lalaki to eh. Kung meron kayong Yeah. gustong linawin, comment nyo dyan. Let's talk about it. Oh, come on, sir. You see? Kasi kaya ko sinasabi ito, Sir Rudy. Physically, Sir Noel, Sir Rudy, Mhm. kaya pa eh. Yeah. Yes, Yeah? sir. Yes, sir. Ibig sabihin, we can still bear it
na pagtrabahuin sila sa bahay. Yes, Kaya sir. pa yan. Kaya. Pero alam mo, kailangan na gisingin natin ang mga sarili natin, fathers. Yung paninindigan na nila sa prinsipyo. Yun, amen. Because Napakahalaga nun. Amen. physical aspect, actually, it's all easy. Yeah. It's all easy. Kaya mo turuan yung mga anak mo lalaki magbuhat ng balde. Yeah. Kaya mo turuan yung mga anak mo ng babae na tulungan yung nanay nila sa gawaing bahay. Yeah. Amen. But, we have to accept the truth sa panahon ngayon. Hindi na lahat ng Kristiyanong tatay kayang magturo para panindigan ang prinsipyo ng simbahan. That's right. That's right, sir. That's right, sir. Amen. And That's right. doon papasok yung preaching ni pastor na what you didn't know on being passive on that is, ano po yung nangyayari ngayon? Ang nangyayari is, tawag na ito, napuprovoke mo na yung sinasabi. You're provoking them to wrath. Yeah. You see? Amen. Kaya dumadating na sa ganung bagay kasi unang-una, like for example, kung yung sinabi ni Pastor Ray sa 4th generation, naalala mo yun, sir? Mhm. Pag naramdaman ng anak mo na passive ka sa kasalanan na to ngayon, halimbawa, untimely relationship, Come on, ilagay sir. na natin dyan. Oh. Okay, kasi tinutulungan natin yung mga young people not to go there eh. Yeah. Pero kapag ka may isang tatay na very passive ka at bulag-bulaga ka sa nangyayari na ganyan, sa pagkakasadyan sa kanyang kalagayan, yung anak mo, ay, okay lang pala kay tatay ito eh. Mhm. Basta hindi lang kami dumating doon sa punto na magkabuntisan. Oh. Okay pa, Yeah. light pa, relationship lang eh. Yeah. You see? Amen. Or mutual understanding lang. Mm. You see? May So, magandang okay plano naman eh. Ha? May magandang plano naman. So, ibig sabihin, sir, passive ka dito. Kaya ngayon, ano susunod na mangyayari? Sa second generation, passive na. Yes. That's true. Amen. Naging That's right. passive ka doon sa first, ano asahin mo doon sa second? Yeah. Amen. Maninindigan kaya yung second? May lakas kaya na Yeah. loob maninindigan? Mahihirapan yung second. Yeah. That's right. Up to the Amen. third and up to the fourth. You see? So, fathers, we have to check ourselves sa bagay na ito. Baka hindi natin alam na provoke na natin sila. We are provoking them not only to wrath, but to commit transgression against God. That's the worst part, Sir Rudy. Oo. Na akala mo, mabait ka sa anak mo, na hindi mo siya pinipigilan sa ganito, hindi mo siya pinipwersa panindigan sa ganito. Akala mo napakabait mo tatay. Ang hindi mo Inuunawa alam, ang tawag dun eh. yes, ang hindi mo alam na itutulak mo siya Yeah. sa isang sitwasyon na pagsisisiyan niya bandang dulo. Yung Yeah. Amen. Amen. You see? At hindi na mababago yung cycle ng pamilya nyo. That's true. Amen. yan. Ganun at ganun na lang. Ganun at ganun na lang mangyayari. Hindi lang yun, Sir Rudy. Mahirap din. At dapat ma-check din natin sarili na. Napaganda. Ang lawak nung tama na yung last Wednesday. Ay, totoo, sir. Sabi ko nga sarili ko, mahirap. Hindi ka pwede dito mag-spiritualan. Yes. Yeah. Kasi Amen. hindi mo, That's true. katulad nung sinabi ni Pastor, when it comes to the ministry, andyan si Sir Noel, mamaya tatanungin ko sa ito Sir Yeah. Noel. Amen. Oh, pagdating na sa decision ng anak mo, pagdating sa ministry, labas ka doon. Yeah. Amen. Amen. Wala tayong pakialam doon, fathers. Huwag tayong magsabi-sabi sa harap ng ako yung tatay. No. Mm. Diyos ang Ama. That's right. Ministry na pinag-uusapan natin. This is already spiritual matter. Yeah. Amen. Kasi kaya ko sinasabi ito, kasi minsan, akala natin, we're going, the church is, minsan, sisabihin pa natin, simbahan, para kinokontrol na yung mga anak natin. Kasi sa gawain ng Panginoon dinadala. Yeah. May plano ka para sa anak mo na ganito, ganyan. No. Disregard mo yung plano mo pag plano amen. na ng Diyos, ang inilagay niya sa anak mo. That's right. That's Amen. verse, kaya minsan, alam mo, Sir Noel, Sir Rudy, napansin ko to na we withhold ang mga spiritual growth at spiritual drive ng maraming mga young people na gamitin sila sa gawain ng Panginoon, na hold yun. Dahil sa may mga ganong klaseng naririnig sa loob ng tahanan. Sir Noel, ano masasabi mo dyan when it comes to the ministry? Amen. At salamat Sir Jow salamat din Sir Rudy sa Yes. isang napakagandang encouragement na iyong ibinahagi sa programang ito. Alam niyo mga kapatid, ang isang maling pananaw natin pagdating sa ating mga anak, parang sinasarili natin yung ating anak. No? Hindi na natin nalalaman na katiwala lang tayo ng ating Panginoon Diyos. At sa mga desisyon na kung sakali man na mag-decide yung ating mga anak sa mag-involve sa ministry, abay, isang malaking karangalan yun na Sir Jow, Sir Rudy. Yeah. Kasi piruin mo na sa ganyang edad, sa murang gulang, ay nagkaroon sila ng
maayos at magandang pasya na mag-involve sa gawain ng Panginoon. At hindi natin may pagkakaila na sila ay magtatayo ng sariling pamilya sa mga darating na panahon. At hindi natin nalalaman na yung bagay na yan, yung pag-i-involve nila sa ministry, ay hindi mo maiiwasan na maibabahagi nila yan kapag sila'y nagkaroon na ng sariling pamilya. Amen. At of course, kapag narinig nila yung encouragement, yung involvement ng kanilang, katulad ko, ako'y napunta na sa church ng may edad na, no? Pero ako'y ninais ko talaga at ipinanalangin ko na ako at ang aking pamilya ay magsama-sama na maglingkod sa Panginoon. No? Yung magkaroon kami ng involvement sa Panginoon. At ako naman ay nagpapasalamat sa Panginoon na si Sister Cynthia ay may ministry sa ating church, no? Si Pauline at si Tricia nung nandito pa sila ay may involvement sila sa gawain ng Panginoon. At sa ganitong edad sila, kita mo, matured na sila, no? Hindi ko alam kung kailan sila mag-i-start ng sarili nilang pamilya. Pero ako'y naniniwala na meron silang maayos at magandang pundasyon pagdating sa gawain ng Panginoon. Dahil sa kanilang involvement sa ministry, ay talagang makikita mo yung kasiyahan ng isang magulang na makikita mo na talagang mayroon silang maayos na direksyon. Sir Noel, excuse me. May gusto ko itanong sa'yo. Yeah. Because, alam mo naman, nakasama ko si Tricia at saka si Pauline sa ministry. Yeah. So, ang tanong ko, meron bang pagkakataon, Sir Noel, na sa buhay mo, sa inyong pamilya, sa inyong mag-ama, na nagpaalam sa inyo yung mga anak nyo pagdating na mag-involve sa gawain ng Panginoon? And ano yung naging reaction mo doon? Ako, Sir Joe, kapag dating sa ministry at sa church activity, all out ako dyan. Hindi ko hahadlangan yung mga anak ko na mag-involve sa church activity, kundi kasiyahan ko. Yun! Kasiyahan ko bilang isang ama. Amen. Na nakikita ko na sila ay pinapasaya nila ang Panginoon sa ganyang pamamaraan sa paglilingkod sa gawain ng Yun ang Panginoon. sinasabi ko. At yun naman wala namang, of course, sa atin, mga nakakilala na tayo sa Panginoon, di ba? At nakita naman natin kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Sir Rudy, di ba? Yes, amen. Mapalad si Sir Joe na talagang nakita niya talaga, nagsimula talaga siya na hindi na siya humawak ng alak. Yeah. Hindi na siya humawak ng Sigarilyo. Hindi na siya inutusan na kung anong mga bagay na ikalulungkot ng Diyos. Yun. Ngunit sa amin ni Sir Rudy, ay talagang naranasan ko pa. Yeah. That's right. Naranasan ko pa. At yun yung isang bagay na pinasasalamatan ko na puputulin ko na yung Yun. mga nakagisnan na aking nakamulatan sa aking henerasyon. Yun. Na That's sa right. aking pagpapamilya ay ayaw ko na sila ay uutusan ko sa mga bagay na ikalulungkot ng Diyos. Kundi sila i-encourage ko na gumawa ng mga bagay na ikasisiya ng Diyos. At upang sa ganon, ay sa kanilang paglaki, sa kanilang pag-start ng pamilya, at kung sila'y magkaroon din ng mga anak, ay ituturo nila ang mga bagay na kung saan hindi ikinalulungkot ng Diyos. Yeah. Kaya nga napakahalaga na i-encourage natin mga kapatid. Actually, sabi ko nga nung testimony ko sa balikatan, sabi ko kung andito yung aking 2 anak, Yeah. ay Yung talaga, last yeah. time, sinabi mo yan. Yes, sir. Bago tayo pumunta doon. Yeah, kung andito ang aking 2 anak, sa ayaw nila at sa gusto, sumama sila sa balikatan. Yeah. Dahil alam ko makikinabang si Tricia ngayon, Sir Joe, Sir Rudy. Yes. Nasa Rojas siya ngayon, no? Nasa Capiz at ang trabaho nila ay pumupunta sa mga iba't ibang barangays, no? At so of course, pag pumunta sa probinsya, di ba? Hindi mo alam kung meron ka maayos na titirahan,
At provided yung tubig, of course, ay ako natutuwa ako kasi kamakailan lang tumawag siya eh. Tumawag siya sa nanay niya. Hindi sa akin. Kasi kapag sa akin siya tumawag, sabi ko magpasalamat ka dahil nararanasan mo ang mga bagay na yan. No? Sabi ng nanay niya, wala raw silang tubig, hindi daw sila komportable sa kanilang tulugan. Ay sabi ko, mapalad siya kasi nararanasan niya na yung mga bagay na yan. At yung mga bagay na yan ay hindi mo na masasabi na mahirap. Yeah. Ay, yan ay kasama sa Tsaka paglaki natin. nagbalikatan yan si Trisha. Nagbalikatan yan. Sabi ko, dapat nga magdala siya ng tent at mag-fix tent siya. At kinausap niya yung ate niya. Sabi, alam mo sabi ng ate niya, advice niya, Sir Rudy, Sir Jow, sabi, Trisha, isipin mo na lang na nagbabalikatan ka na may sahod. Yun ang maganda. Balikatan na may sahod. Oy, sana all. Sabi niya gano'n, isipin mo lang na nagbabalikatan ka na may sahod. Yun. Kaya yung bagay na yan, hindi yan mahirap. I-enjoy mo. Yeah. At yun ang, alam mo sa Sir Rudy, Sir Jow, isang ayaw na ayaw kong kataga ng aking kasangbahay, yung sasabihin lang, mahirap. Mahirap. Alam mo, sabi ng Panginoon, wala namang mahirap eh. Di ba? Wala namang mahirap na bagay. Kaya nga, dinuturoan lang tayo na kapag nakakaranas tayo ng kahirapan, ay tumawag tayo sa Diyos. Di ba? Yun yung pinakamaganda sa atin na mayroon tayong takbuhan na magbibigay sa atin ng kaayusan at katalinuhan na yung mga bagay na yan ay malalagpasan mo. Alam mo mga Sir Rudy, Sir Jow, no? Hindi naman ako lumaki sa isang marangyang tahanan. Yes. Lumaki ako sa isang pamilya na survival. At hindi ko ikinahihiya at pinasasalamatan ko yon dahil sa bagay na yon ay natuto ako. Natuto ako sa buhay. That's right. At higit sa lahat ng pinasasalamatan ko, yung aking tatay at yung aking nanay ay walang ipinangako sa akin. Yeah. Nag-aral nga ako, Sir Rudy, Sir Jow eh. Walang pangakong baon sa akin. No? Hindi By the yung, way, Sir Noel, excuse na, nakita Yeah. ko lang. Si Sir Jacob, shoutout sa iyo, Sir Jacob, at sa mga kasama mo dyan sa trabaho mo. Shoutout sa iyo. Amen. At yun yung pinasasalamatan ko na ina-enjoy ko eh. Nung kapanahunan natin, wala naman sasakyan, Sir Rudy, di ba? Yes, that's At right. ang pasok nung araw, whole day. Walang half day nung araw. Yeah, Whole yeah, day yeah. yan. At talagang lakad talaga yan. Lakad na. Walang sakay-sakay. At yun yung aking sabi ko sa aking sarili, salamat. Salamat sa maayos sa training. At kung yung mga bagay na yun, mga kapatid, ay aking, kumbaga, nag-negative ako sa mga ganung bagay, ay siguro, hindi nyo ako makikita sa oras na ito na nagsasalita ng patungkol sa pagpapamilya. Dahil naranasan ko ang buhay. Nakita ko ang buhay. Kaya nga, yung mga bagay na nakikita natin sa ating mga anak, na kung saan ay inaakala natin na kahirapan. Kapatid, hindi yan kahirapan. Bahagi yan ng pagsasanay nila. Yeah. At yun yung lagi sinasabi ko kay Sister Cynthia. Sabi, pati ako, idinadamay mo sa training eh. Kasi sabi ko, pag nakikita ko yung aking mga anak, bahagi yan ng kanilang training. Yeah. Bahagi yan ng kanilang training. At ako naman ay nagpapasalamat sa Panginoon na nakikita ko, baka hindi ko naman perpekto ang aking mga anak, pero nakikita ko na may maayos silang relasyon sa Diyos. Kita mo, si Pauline at Tricia, di ba? Yeah. Wala sa piling namin ngayon ni Sister Cynthia. O di ba? Si Pauline, may sarili. Kung titignan mo, ay nasa malayong lugar din siya. Yeah. Si Tricia ay nasa malayong lugar din siya. Ano ang sabi ko nung bago sila umalis? Yan ay application na ng iyong natutunan sa ating simbahan, sa salita ng Diyos, sa pinangangaral ng ating mahal na pastor, at yung natutunan mo rito sa loob ng iyong tahanan. That's Na right. ikaw ay kinakailangan mong tumayo sa sarili mong paa at manindigan ka at higit sa lahat, huwag mong kakalimutang tumawag lagi sa Diyos. Yeah. Yun ay isang That's right. kasiyahan natin mga kapatid na hindi na natin nakikita yung ating mga anak na kung saan-saan tumatawag. Yeah. No? Hindi sila tumatawag sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang pinakamasaya mga kapatid, yung mayroon silang mas
maayos at magandang relasyon sa Diyos at nakikita naman natin mga kapatid na ipinamumuhay nila sa kanilang buhay. No? Sa kanilang buhay. Kaya nga, kung mayroon man o sa mga kapwa ko ama ng tahanan na na-miss nyo na ipadala ang inyong mga anak sa summer balikatan nitong nakaraan linggo, ay ipanalangin nyo mga kapatid, sikapin nyo, huwag nyong pairalin ang inyong emosyon. Pairalin nyo ang inyong kaisipan, yung inyong talino, yung mag-drill, yung mabasa, magkaroon sila na maglalabas sila. Mga kapatid, hindi yan hirap. Hindi yan hirap. Kumain sila ng gulay, ay bihira ka na sa makakita sa panahon natin ngayon na ang bata ay masayang kumakain ng gulay. No? Yung mag-drill, yung makita mo mag-exercise, lalong-lalo na sa mga lalaki, ay huwag po ninyong babyhin ang inyong mga anak dahil hindi nyo alam kung hanggang kailan kayo magsasama. Ang pinakamahirap nito, mga kapatid, sinanay nyo ang inyong mga anak na sundin ang luho ng kanilang mga nais. Ngunit kapag kayo'y nawala na, papaano na? No? Biruin mo, at the age of 30, pag nawala ka, doon pa lamang magsisimula yung anak mo na mabuhay ng dependent. No? Ngayon pa lamang turuan na natin sila. At pinakamaganda, mga kapatid, ang pagtuturo natin sa mga anak natin, yung nasa murang gulang pa lang sila. No? Yung talaga nakikita mo na sa ayaw nila sa gusto, kinakailangan nila sumunod sa'yo. Dahil kapag nagkaroon na sila ng muscle, mga kapatid, mahihirapan na tayo. Mahihirapan na tayo na i-encourage sila, i-push sila. Ngunit kapag sila'y nasanay na sumunod, dahil yun naman ang kautusan ng Biblia, na sundin ang iyong mga magulang. No? Yun ang kautusan ng ating Panginoon sa ating mga anak. No? Igalang ang ating mga magulang. Ngunit, kung tayo naman, ama ng tahanan, ay hindi naman nakikita na tayo ay namumuhay sa salita ng Diyos, namumuhay lang tayo na maayos kapag nasa simbahan tayo. Pero iba naman ang ating prinsipyo kapag nasa bahay na tayo. Nagdudual personality tayo. At paano tayo ngayon igagalang at susundin ng ating mga anak kapag meron tayong double standard? No? Kaya kinakailangan natin na i-apply natin, mga kapatid. Ang tatay ay dapat magpakatatay. Totoo yan. Ang nanay ay dapat magpakananay. At ang mga anak ay dapat igalang ang kanilang mga magulang at sundin ang kanilang mga magulang. Alam mo, Sir Rudy, Sir Jow, ang prinsipyo ko sa loob ng aking tahanan, kung ayaw mong sumunod sa akin, malaya ka, bukas ang pinto, at ikaw ay pwedeng maghakot ng iyong gamit at mamuhay ka ng sarili mo. Bakit? Kasi gagawin din naman nila yan eh. Eh kung ngayon pa lamang darating sa sitwasyon. Darating ang sitwasyon na kinakailangan nilang mabuhay sa sarili nila. Kaya nga, kung sa murang edad ay ayaw mo sumunod sa akin, ano ang iyong aasahan kapag sila'y nagkaroon na ng tamang edad, tamang gulang? Igagalang pa, susundin pa kaya tayo? Eh, nung bata nga, ayaw pa sundin eh. How much more pag naging nagkaroon sila ng tamang edad na, mahihirapan ka ng pasundin yan, mga kapatid. Kaya nga, kapag yung emosyon ang siyang ating ipinairal sa loob ng ating tahanan, ay talagang mapapahamak tayo. Ngunit, kapag salita ng Diyos, prinsipyo ng salita ng Diyos ang ating ipamumuhay, ay talagang makikita mo na yung susunod na henerasyon na kung saan ay papalit sa atin, ay makikita mo na may pag-asa at may maayos at magandang henerasyon. Lalong-lalo na kapag nakikita mo na ang anak mo ay nagdidepende na sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, huwag tayong magsawa, mga kapatid. Huwag tayong magsawa. At sa tulad ng sinasabi ko kanina, na kapag na-miss mo yung balikatan, exercises ng mga kabataan, sikapin mo bilang isang tatay na pag-ipunan mo na. Pag-ipunan, ang pinakamaganda nga dyan, Sir John, Sir Rudy, turuan natin yung ating mga anak
na mag-invest sa gawain ng Panginoon. Kita mo, ngayon, tapos na yung balikatan. Turuan mo na kung sila bibigyan mo man ng baon o extra money o kaya pagpapala, sabihin mo sa kanila na mag-ipon ka para sa susunod na summer balikatan, mayroon ka ng pambayad. Hindi na kita po problemahin. Yun yung magandang exercise na gagawin natin kung sa outing nga kita mo, kung invitin sila sa mga iba, outing kung nadadala, let's be honest, naipapasyal nyo nga sa ibang lugar di ba? Doon ba sa para kaya, sumihira, alam nyo, fathers, we're not here to condemn yung sabi nga natin lagi nga natin sinasabi nila Sir Rudy at saka ni Sir Noel. Tayo nagsasama-sama dito, dapat magpalakasan. Yeah, Yes, amen. sir. We're Yes, trying to say, we're saying or sinasabi namin ito sa inyo sa kadahilanan na gusto namin mga kapatid na makasama namin kayong naninindigan sa prinsipyo. Amen. That's right, amen. It's because alam nyo po, ang hindi nakikita, fathers, this is the point here Hindi lang naman sa pamilya ninyo Yeah. Di ba, Sir Rudy, Sir Noel? Yes, sir. Hindi lang sa pamilya nyo, even sa mga ibang kabataan. Marami mga tatay dito, marami mga kabataan na wala ng tatay. Yeah, amen. Marami mga kabataan dito that they don't have a father na nakakapakinig na katulad na meron tayo. And Yeah. prayerfully, sabi ko sa viewers na nandito, mostly sana mga fathers, you're with us watching this. Alam ko naman that sometimes, somehow, may mga break kayo. Kung di man kayo nakakapanood, sana nakakapanood kayo ng replay. Amen. Sana. That's right. Yeah, Come on. You see? But only God is between you and God. But the reason why we're saying this, because kung magagamparan nyo ng tama, ang papel ninyo on bringing up your children in the nurture and admonition of the Lord, pwede mahawaan yung ibang young people. Amen. That's true. You're not just doing it for your children. You can also do it for other children. Man. Pero pagka, sabi ko nga pagka nangyayari is na-provoke nyo sila by being passive. Here's the thing. By being passive on the sin, on your generation ngayon. Yeah. Pagdating na sa anak mo, gano'n na naman ulit. Mhm. Pagdating na naman sa paano pa sa magiging apo mo? Yeah. That's true. That's true. You see? Amen. Kung sa anak nyo pa lang po ngayon, hindi nyo na kayang panindigan yung prinsipyo na hindi tayo naniniwala dyan sa fixed marriage, hindi tayo naniniwala dyan sa ganito nga, sa untimely relationship, hindi tayo naniniwala na sa ganyang bagay na practices. No, hindi. Dapat ang hanapin yung anak, yung maglalapit ng relasyon nyo sa Diyos. Yeah, amen. Dapat ganoon sana tayo. Pero kung malambot tayo dito sa sistema, alam niyo po mga kapatid, sabi ko it's not what you're getting from your work, it's not your job, it's not what madagas ko na ginagamit na ilustrasyon dito Aanhin mo ba yung sinasabi mo, grabe yung pagkabisina mo sa trabaho mo, kung yung anak mo, papalya rin naman sa harap ng Diyos. Tama yan. Tama yan. Now, sige nga po, timbangin ninyo. Katimbang-timbang kaya. Nasa tamang timbang kaya. Amen. Yeah, you're providing all things. Yeah. You're teaching them the chores in the home. But Yeah. you cannot bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Amen. So anong aasahan ninyo? Wala tayong pwedeng asahan maganda. They will just carry on with the sin that we've committed from the first generation. Amen. Sabi nga ni Pastor, hindi sila sisingilin doon. Ang sabi ko nga, parang ang take ko, personal take, hindi ka nga sinigil. Pero parang ang labas doon, sinigil ka na rin in a way na parang pinagpatuloy ng anak mo yung kasalanan mo. Yun. Tama yan. You see? Nagpatuloy siya sa isang kasalanan na hindi nga yun yung curse, pero nagpatuloy ka doon nagpatuloy yung anak mo doon sa isang kasalanan na yun. Na hindi niya dapat ipagkalagyan. Yeah, amen. You see that? Kaya mag-ingat tayo, fathers. Again, we're here to help you. Mag-ingat. Kasi baka mga kapatid, sa hindi natin namamalayan, passive ka sa anak mo, passive ka sa ibang mga friends ng anak mo na hindi mo namamalayan. Yeah, amen. Hindi mo na sila natuturuan manindigan sa prinsipyo. Nakahawa ka pa ng ibang anak. Yun. That's right. Yun ang hindi natin nakikita minsan sa Rudy. Di ba? Yeah. Halimbawa, sa mga anak natin, lalo sa inyo kasi bata pa yung sa akin. Pero ganun pa rin na same principle. Yeah. Kasi kung hindi natin tuturuan at hindi tayo magiging matapang at matatag sa prinsipyo sa mga sarili nating anak, tandaan mo may kaibigan yan. Yeah, Pag amen. kayo kaibigan niya, nakita na, uy,
doon pala kila Sir Rudy, kila Sir Noel, kila Sir Joe, okay lang sila na hindi sila pinapagalitan yung mga anak nila, hindi nila pinapagalitan at hindi nakakaramdam ng matigas na prinsipyo pagkadating sa ganito, pagkadating sa ganitong kasalanan. Gagawin ka ngayon takbuhan. Yeah, Yun. amen. Imagine mo, Sir Rudy, yung anak mo tumakbo sa'yo kasi malumot ka sa prinsipyo. Yeah, amen. So naging kanlungan ka po tuloy ngayon Yeah. ng ibang kabataan para hindi mag-ayos ng buhay. Bakit? Tama yan. Nakakita ng lakas ng loob. Saan sila? Ito yung alam ni Pastor. Saan nakakita ng stronghold? Sa'yo. Yeah, amen. Yeah. That's true. Masakit tanggapin ito at sabihin nyo, kami ay naghusga. Hindi po, para sa ating lahat ito. Yeah, Alam ng amen. Diyos ang nasa aming puso't isipan. Yeah. Pinaglalaban tayo spiritually ng ating mahal na pastor dahil pinagkatiwala tayo sa Kanya. Gawin natin yung sarili nating karapat-dapat na ipaglaban. Yeah, amen. That's true. right. Yes, Amen. mahirap kasi pag pinaglalaban na tayo, tapos chill-chillax ka lang, Oh. easy-easy ka lang. Okay lang yan, malalaki na mga anak ko eh. Sige na anak, bahala kayo. Kung sino gusto yun, bahala kayo. Nasa hustong edad na Nasa hustong edad niya, pangangalandakan ninyo, pangangalandakan sa social media, Oh. that you approve Yeah. yung pamumuhay ng kasalanan, sa pamumuhay ng anak ninyo na hindi approve sa Diyos. Tama yan. Yeah. Tama yan. Masakit po yan kung sa masakit. Pero bahala po kayo kung sabihin nyo kami naghusga. Pero pinapakita namin sa iyo ang realidad. Yun. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. We have to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Amen. Not Amen. in your own way, but in God's way. Tama yan. Amen. That's right. You see, Amen. malawak po ito. Kaya sabi ko nga sa inyo ito, sa napakaganda nung binanggit na yun last Friday. Baka may gusto ko pa idagdag sa Yeah. Rudy. Oh, pagdating sa prinsipyo, mga kapatid, pambira, ito yung pinakamahalaga. Sabi nga, kung tinetrain natin sila, pagdating sa pagiging masino, pagiging matiisin sa lahat ng gawain, wag din natin kalilimutan na yung prinsipyo ay kasama yan sa araw-araw. Sir, Amen? may binanggit si Pastor. Sabi ni Pastor, Pastor Hill, magandang tanghali po. Walang masama na ang anak ay magpaalam sa mga kanilang magulang sa pag-involve sa ministry. Ang masama ay kapag ang magulang ang naging hadlang sa pag-involve ng kanilang anak sa ministry. Yeah. Yun ang Isa pa masakit. Yan ang pinakamasaklap. Totoo yan. Sabi nga rito, bring them Yeah. Bring them, mga kapatid. Paano kung ikaw ang hindi, ikaw pa naglayo? Mahirap Ito, yun. Sir Rudy, kaya yun, tanong ko kanina kay Sir Noel, lilinawin ko lang. Yes, we are the authority in the family. That's Yeah. right. But you are not greater than God's authority. Yeah, Amen. that's true. Kaya nga maganda yung sinabi ni Pastor talaga, uulitin ko yung sinabi ni Pastor. Pagka may kinalaman na sa gawain at spiritual ay kalalago ng anak mo, you're just a guide. Hindi mo kaya, wala ka ng karapatan na kontrolin pa Yeah. ang desisyon ng anak mo pagdating sa pagpapagamit at panawagan sa kanya ng Diyos. Sa Yeah. kanilang dalawa yan. Yun. Huwag ka Yeah. magsabi-sabi na ako yung nakakaalam sa anak ko, ako yung authority. Dapat sinasabi, ano ka, dadaanan ka ng Diyos para sa anak mo? Pag-aari mo ba yan? Sino ka naman? Kasi pare-parehas tayong mga tatay Yeah. dito, mga kapatid. Tatay That's po true. ako, tatay Yes. si Rudy na, wala kayo. Maganda yung sinabi na rinig natin kay Sir Noel. Yes. Pagka nagbanggit ng anak sa kanya na pagdating sa ministry, ano na sasabihin niya? All out na siya doon. Sige. Yeah. Bakit? Alam natin na ikalalapit nila sa Diyos yun eh. That's Amen. right. That's Tapos right. magpipigil-pigil ka pa, sasabihin mo, hindi dapat sinabi niyo sa akin yan. Kasi ganito yan, ganito. Bakit? Sino ka? That's true. Amen. Bakit ka dadaanan ng Diyos? Kailangan ng Diyos permiso mo para gamitin yung anak mo. Oh. Mag-ingat tayo kapatid. Baka That's nandun tayo sa isang sitwasyon. Nakakala natin, naninindigan tayo ng tama, hindi mo alam, baloktot na pala. Yun. Kasi mga fathers, again, ako sinabi ko nga to, nagulat ako sa ginawa na Staying Alive kahapon eh. Sa Team Focus, ako talaga nagpapasalamat, very much overwhelmed. And the more that program, that night, last night, required me, talaga sinabi ko sa sarili ko, na mas lalo ko bang ipaglaban itong mga young people na ito. Amen. You see, kaya ako sinasabi, kaya nga handa, sabi ko nga doon, maganda nga yung verse na ginamit nila eh. You see, and I like that verse. The more abundantly and the less I will have, I will very gladly and be spent. You see, for you, kaya ako sinasabi yun is because, akalain mo, ganun po natin pinoproteksyonan. Eto nga kayo, nandito kayo sir. Baka sabihin, bias kasi tatay ko yung pastor eh. Pero nandito kayo dalawa. Ramdam natin kung gaano pinoprotektahan spiritually yung mga anak natin against the world. Amen. That's That's right. right. Kaya wag tayong
gamit ang salita ng Diyos. Yeah. Prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Kaya wag po natin gagamitin, mga kapatid, ang sarili nating kakayanan, sarili nating pangunawa, Amen. para pagdating sa isang bagay. No. Wag po natin gagawin yan, mga kapatid. Diyos ang nakakaalam ng nararapat para sa ating pong pamilya. Amen. Sir, di ba idadagdag ka kanina? Pagdating sa bagay na yan, sir, yung ganong sitwasyon, magkakaroon ng confusion ang ating mga anak. That's true. Yeah. Pagkatapos natin turuan ang ating anak pagdating sa Panginoon at nagkaroon ng desisyon ng ating mga anak na sila ay maglilingkod at magpapagamit, and then tayo rin mismo ay kailangan tayo pa mismo ang hadlang, aayaw, magkakaroon ng confusion ng ating mga anak. Yeah, that's kapatid. true. At napakahirap ng bagay na yan. Kapatid, napakahirap ng bagay na yan. Kapag ang ating anak, sabi nga, tinuruan na natin, ipinakilala ang Diyos sa kanila, huwag kang magtaka kung yan may in love at magkaroon ng desisyon na sumunod. Amen. At huwag sana na tayo bilang magulang ang maging dahilan para yan ay hindi magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Yeah. Kasi may plano ang Diyos sa kanya. Mahirap Yeah, mo magbitaw pa yung anak na, ang yun gulo mo? Ang gulo mo pa. Ang gulo mo tayo. Kala ko ba gusto mo nasa gawain ngayon? Pagkatapos mong dalhin, gusto mo mangyari, magkaroon ng involvement nung nagdesisyon ng bata, medyo ikaw pa ang kokontra. Marami pa tuloy. Marami ka pang itchibureche. Okay, mahirap. Ganon, mga kapatid. Magkakaroon ng confusion. Yeah, Amen? amen. At pagdating po sa tinatawag na prinsipyo, mga kapatid, napakahalaga na talagang isipin natin na walang bagay na ginagawa tayo na hindi kailangan ng prinsipyo. Yeah. Napakahalaga. Sa anumang bagay, kailangan makitaan agad yung prinsipyo na meron kang pinaniniwalaan na nandyan. Yeah. Na talagang pinapractice mo. Amen. Hindi talaga po pwede na talagang bunga na mahal mo ang iyong mga anak ay hindi na makita ang prinsipyo sa bawat desisyon mo. Wag sana, mga kapatid. Maging matigas ka kung kinakailangan. Yun. Mga kapatid, maging matigas ka kung kinakailangan. Kesa naman, pamarisan o gayahin ito ng iyong anak at dadalhin niya Yun. sa kanyang pagpapamilya ang nakita dahil sa iyo. Yeah. So, pinakamahalaga ito, mga kapatid. Huwag na tayong magpapakompromise. Amen? Huwag tayo, kasi nagdudulot po talaga ng confusion. Yeah, amen. Baga okay ka sa ganito, pero pagdating sa ganito, Mm. may paling ka. Mahirap yung ganon. Kaya sana naman, makita agad sa atin yung mga ganito. So, bilang tatay, tulad ng sabi ko, kaya tatagan pa natin yung ating pagtuturo Amen. sa mga anak Amen. at paninindigan sa bawat prinsipyo. Yeah. Total, andito na rin lang naman tayo eh. Yun. Sabi nga, ang simbahang ito at ang salita ng Diyos, wala talagang ibang gusto ito, kundi mas mapabuti pa ang buhay natin. Tama yan. Tama Di yan. mo ba? Kaya nga, mahalaga na sumunod na lang tayo. Sumunod na lang tayo. Magpasakop tayo sa salita ng Diyos. Sumunod tayo sa bawat authority na itinalaga sa atin. At higit sa lahat, i-practice ang bawat natututunan natin. Yun. Mga tatay. Amen. Amen? So, Sir Amen. Jao. Yes, Sir Noel, final encouragement natin. Alam niyo mga kapwa ko ama ng tahanan, masasabi ko na yung bahagi natin ay dapat nating gampanan. Yeah. Po? Kasi kapag hindi nating ginampanan yung ating tungkulin bilang isang ama ng tahanan, mapapahamak ang ating anak. At mapapahamak ang kanilang mga susunod na pamilya. Alam niyo, napakapalad natin mga kapwa ko ama ng tahanan. Napakapalad natin dahil ang ating mahal na pastor, ang sentro niya talaga ay yung mga bawat pamilya. Ano po? At hindi na mahirap, no? Hindi na mahirap, Sir Rudy, Sir Joe, ang magpamilya. Yeah. Kasi kasama natin ang ating mahal na pastor. Tinuturuan na tayo kung ano ang ating dapat gawin, ano ang tungkulin natin sa ating mga pamilya, sa ating asawa, tungkulin natin sa ating mga anak. At higit sa lahat, concern ng ating mahal na pastor sa ating mga anak. No, kita nyo, andiyan na ang mga sistema na ating dapat gawin. Naririnig natin mula sa ating mahal na pastor. Ngunit ang problema lang, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay hindi natin ine-embrace, no? Hindi natin inire-echo sa ating
mga mga anak, no? Kaganda, napakaganda kaya ako sa loob ng ating tahanan. Pag kung ano yung sinabi ng ating mahal na pastor, irere-echo ko lang sa ating sa aking that's it. pamilya. At sasabihin ko, 'di ba, sabi ni pastor na dapat ganito? Ay pag yung sinabi mo na yon, talagang yun na yung final authority. No, yun na dapat hindi na yung kung ano pa ang ating mag-eksperimento pa tayo ng sistema o papaano natin na may saayos yung ating pamilya. Andito na. No, nasa atin na. Ang gagawin na lang natin, mga kapatid, ipapamuhay na lang natin. Oh, yung programa natin sa Martes, 'di ba? Andiyan diyan yung mga ina ng tahanan. I-encourage natin yung ating, sabihin natin na yung ating mga asawa ay napakatitigas. May matigas pa ba sa mga lalaki? Tayo yung binigyan ng authority ng Diyos. Ang problema lang natin, hindi natin ine-exercise, no? At pagdating ng Martes at hanggang sa may mga programa ang ating church, no? Yeah. At makikita mo talagang hindi talaga magkukulang, no? Talagang mayaman tayo sa salita ng Diyos. Ang church natin ay mayaman at hindi na tayo mahihirapan na kung paano natin palalakihin ang ating mga anak. Dahil andiyan dyan eh. Ito na yung pattern eh. Ito na yung pattern. Sinasabi na ng ating mahal na pastor eh. Ang gagawin na lang natin ay talagang ipipilit natin sa ating mga anak na kinakailangan nilang lumakad That's ayon right. sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag sila'y napahamak, mga kapatid, ewan ko kung masaya kayo, mga kapatid, no? Kung masaya kayo, kung mga kapwa ko ama ng tahanan, kapag nakita nyo yung inyong mga anak papunas-punas sa ribulto. Yeah. Masaya kaya kayo na mababalitaan nyo na sumasama sila sa kanilang mga kaibigan na pumasok sa ibang church? Masaya kaya kayo nun? Anong dapat natin gawin? Hubugin natin sila na manindigan sila sa prinsipyo ng salita ng Diyos. At kinakailangan nilang mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Lagi kong sinasabi sa aking dalawang anak, sabi ko, hindi ko kayo kinakailangan bantayan pa. No? Hindi ko trabaho ang magbantay. No? Dahil alam ko, ang Diyos ang siyang laging nakakakita ng mga bagay-bagay na ginagawa ninyo. Walang lihim na hindi nahahayag. Sabi nga ng ating mahal na pastor ngunit kapag hinayag yan ng hindi maayos, yun ang pinakamasakit. Kaya dapat hubugin na natin yung ating mga anak na magkaroon sila ng mataas na paggalang at respeto sa Diyos. Yung paglilingkod ng ating mga anak sa magkaroon sila ng desisyon na maglingkod sa Diyos, blessing yan, mga kapatid. That's right. Blessing yan. Bihira sa mga kabataan ngayon ang pinipili nila na maglingkod sa Diyos. No? Bihira. Maging sa atin, tayo nga mga kapwa ko ama ng tahanan, sino sa atin ang pumipili na makapaglingkod sa Diyos? No? Sino? Nagkakaroon ba tayo ng involvement sa mga ministry ng ating simbahan? May mga kanya-kanyang area tayo, no? Ang tanong ko diyan, may involvement ka ba sa area mo? Anong ginagawa mo? Kaya nga minsan natatakot tayo, mga kapatid, at tinahadlangan natin yung ating mga anak kasi sa atin mismo ay nagkakaroon tayo ng pagdududa. Hindi tayo talaga nagbibigay ng full trust sa ating Diyos, no? Wala naman tayong ninais na kundi yung ating mga anak ay magpatuloy, no? Magpatuloy sa kanilang pananampalataya na magkaroon sila ng maayos na buhay. Tatandaan natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, hindi garantiya na kapag nakapagtapos ang iyong anak ay may maayos na buhay. Hindi rin garantiya na magkaroon ng honor ang iyong anak ay mayroong maayos na buhay. No? Mga kapatid, kapag hindi mo in-involve yung Diyos sa buhay ng ating mga anak, mapapahamak sila. Kaya nga, ang tungkulin natin, mga kapatid, ay laging i-remind sila
laging i-remind at laging bibigyan sila ng babala kapag sila'y mapapahamak na. Mga kapatid, sa edad nating ito, dapat nalalaman natin yung isang bagay kung mapapahamak ang ating mga anak. Yeah, that's No? right. Yan, kailangan natin na humingi ng wisdom sa Diyos. Kasi sa edad pa natin ito, sa dami nating karanasan. Sabi nga ng matatanda papunta pa lang sila. Tayo pabalik na. Ang mahirap nito, yung nakikita mong bagay na, katulad niya, wala pa naman sa tamang panahon na magkaroon ng pamilya. O kaya yung ipapaligaw mo. Yeah. O manliligaw yung iyong anak. Ay bakit hindi mo supplyin ka agad yan? Na tanungin kung gusto niya na talaga magpamilya. Kung gusto niya, di pakawalan mo. O bahala ka. Sige, gusto mo ng pamilya? O sige, ituloy mo at magpamilya ka. At kapag ikaw nagpamilya, magtayo ka ng sarili mo pamilya at ikaw ay humiwalay na sa atin. No, minsan kasi wala kasi tayong prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Kaya nga minsan natatakot tayo. Kaya nga andyan dyan yung pag nakita natin na naghihirap yung ating mga anak, kawawa naman. Kawawa naman. Ang hindi natin alam, kawawa talaga sila. Kaya nga dapat Sa kakakawawa. pag nagkaroon sila, kawawa sila. Sa awa na ipaparating na natin. ibinigay mo sa kanya na kawawa. Totoo, magiging kawawa sila. That's right. Kasi, tignan mo, mga bata, baka malipasan lang ng isang pagkain yan. Baka kung yan. No? Hanggat maaari, ayaw natin malipasan kung kinakailangan, bakit hindi? O, di ba, Sir Rudy? Kung yun doon sila matututo sa kanilang buhay. O, di ba? Hindi na pa naman mamamatay yan pag hindi kumain ng isang araw. That's right. O, di ba? Kahit nga isang araw na hindi mo pa kainin ng tao, mabubuhay pa rin yan. Hanggat may tubig lang. No? Kaya nga dapat huwag tayo mahabagin sa kanilang sa nakikita natin sa kanila, lagi natin itatanim na bahagi yan ng buhay. At dyan sila matututo. That's right. Kaya nga salamat sa Panginoon na meron tayong church na talagang nangangalaga ng ating pamilya at nagtuturo sa atin, mga ama ng tahanan, kung paano tayo manindigan sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang pagkukulang lang natin, mga kapatid, ay kung paano natin i-exercise ito sa loob ng ating tahanan, Sir Joe. Maraming salamat. Yeah, alam niyo po mga kapatid, again, the main purpose of the program, ito minsan nagiging passive tayo mga kapatid, but the main purpose of the program is not for anyone's condemnation. It's not for, alam niyo minsan, nung mga una, sabi ko nga, matataas pa yung mga views natin because of this, because of that. If we are already being passive sa ganito dahil kala natin, paulit-ulit yung naririnig natin, kala natin, ina-atake tayo. Mga kapatid, we have to grow up. We have to mature. Lalo-lalo na tayo yung fathers Tayong leader of the family. If there's a maturity, kung merong maturity na dapat na makitaan sa loob ng tahanan, tayo yun. Amen. Tayo yun. And then the next is our wives, the mother. And then pasusunod na sa mga anak na natin. Amen. Kaya mga kapatid, again, for all the fathers, we're not enemies here. We're here as your comrades. Yes, Nasama-sama tayo, ilalaban natin sa tamang prinsipyo at standard ang tinuturo ng salita ng Diyos. Para sa ating pong pamilya, para sa ating mga anak, para sa susunod na henerasyon, at para sa maiiwanan nating legacy sa ating pong tahanan. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong magsubaybay. North, South, East, and West Corner. Thank you very much for being with us. At ako'y nagpapasalamat na sa pagkakataon po na ito ay patuloy tayo nagkakasama-sama sa ating pong programang The Baptist Lunch. Every Friday, usapang lalaki ng mga tatay. Alright? Muli, maraming salamat. Thank you, Sir Rudy. Thank you, Sir Noel. Amen. And of course, thank you to all our viewers as well, nationwide and worldwide. And again, let's continue to stay safe. And always making sure, brethren, na patuloy tayong magpapasaya sa Panginoon sa buong araw po na ito. Alright? So again, mga kapatid, ay wag natin kalimutan, mamayang gabi, ang ating The Preparation Program. Magbabalik na muli. And of course, if you want to join us sa ating fellowship, sa Kirby Show, join us there. At tuloy-tuloy po tayo. Let's continue to enjoy the day as we continually serve the Lord and lift up His name. Muli, maraming salamat. And let's get excited for this coming last Sunday of July.
Let's Yeah. invite more people. Again, sabi nga ni Pastor, hindi lang tayo ang binagyo. Grabe yung nangyari sa Taiwan kung nabalitaan po ninyo. Sobra. Grabe yung nangyari na dinala ng bagyong Karina doon sa Taiwan. And ibig sabihin lang, sabi nga ni Pastor, hindi lang Pilipinas, Yeah, kundi amen. ibang bansa rin. Ibig sabihin, nagpaparamdam lang muli ang Diyos sa mundo. Amen. You see that? Kaya nga mga kapatid, this coming Sunday, huwag tayong gumawa ng excuses. Let's invite more people na marami makapunta sa simbahan. Let's make it sure na marami tayong magdadalang bisita para muli nilang makita kung ano ang tamang pagkakilala sa Diyos na meron sila at paano sila magiging malapit sa Diyos. Amen. Alright? Biblically, spiritually, and not worldly or carnally. Muli maraming salamat. And on top of all of this, lagi namin sinasabi, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon. Amen.